Anong gagawing hakbang ng DNR? We were told, bigyan daw ng 2 years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Inu-question ni Senator Idol Raffy Tulfo kung may kapabilidad pa rin ba si Secretary Maria Antonia Yuloloizaga na mamuno sa Department of Environment and Natural Resources. Ito ay matapos lumabas ang isang artikulo sa Diaryong Philippine Star na isinulat ni Jarius Bondo kung saan nakasaad na mayroong pagmamay-ari na 40,000 na ektarya ng lupain sa Coron at Busuanga ang pamilya ni Yuloloizaga na tinawag na Yulo King Ranch. 7 ektarya ng lupaing ito, di umano, ay ginagamit bilang meat processing plant. Noong taong 1975, nagpalabas ng Presidential Proclamation No. 1387 si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at idinideklara ang 40,000 na hektaryang lupain na ito sa isla ng Busuanga bilang pasture reserve, na nagsasabing bawal ibenta at maipamahagi, magamit at mapakinabangan ang lupa na ito maliban sa pagiging pasture reserve. Itong lupain na ito ay public domain. Ang ibig sabihin, ito ay pagmamay-ari ng sambayanan at hindi ng pribadong individual. Ito ngayon ay binabansagang the largest agrarian anomaly. Taon-taon, mula 2015 hanggang ngayon, daan-daang mga magsasaka ang nagwiwelga sa Palawan at kanilang hinihiling na sana ay maibahagi sa kanila ang katiting na 900 hectares na nakapaloob as Yulo King Ranch upang kanilang magamit at mapakinabangan. Pero kamakailan lang ay nagpalabas si Yulo ng pahayag kung saan sinabi niya na hindi nila planong galawin ang mga ilegal na negosyong istruktura gaya ng mga resort na naipatayo sa mga protected area tulad ng sa MT. Apo, bagkus ay hahanapan daw niya ito ng common ground alang-alang sa mga nagtatrabaho doon. Ngunit ang tanong ng mga environmentalist, bakit pa tayo magdedeklara ng mga protected area na kalaunan ay pwede palang patayuan ng mga resort at ang ibibigay na palusot ng DNR ay alang-alang sa trabaho. Anong gagawing hakbang ng DNR? We were told, bigyan daw ng 2 years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong. Sa Bohol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves. Base po sa Republic Act noong 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo, sana wag ho kayo magturuan. Dagdag pa nila, malawak naman daw ang Pilipinas at mayroong ibang lugar na pwede ring tayuan ng mga resort na makakapagbigay din ng mga trabaho. Pagkatapos ng Senate hearing ng Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change kahapon, April 3, sunod-sunod ang sumadya sa tanggapan ni Sen Idol para isumbong ang ilan pang protected areas na pinatayuan ng illegal structures, gaya ng sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape at Ticao-Burias Pass Protected Seascape. Kasama na rin ang MT, Apo at Chocolate Hills Natural Monument. Dahil dito, naghain si Sen Idol ng Senate Resolution No. 985 ngayong araw para imbestigahan ang mga sumbong tungkol sa paglalapastangan sa mga protected area na ito. Kasama na sa resolusyon ang pagpapaimbestiga tungkol sa issue sa 40,000 hectares Yulo King Ranch. Kabilang sa mga iimbitihan bilang resource persons ang mga magsasaka sa Palawan.